Sa Egypt, merong isang komunidad na halos matabunan na ng basura. Malapit sa isa sa pinakasikat na atraksyon sa buong mundo, ang Pyramid of Giza. Dito, libu-libong mga lokal ang umaasa sa pagkolekta ng basura upang suportahan ang kanilang mga pamilya at hindi ka maniniwala sa mga bagay na makikita mo. Mukatang Village, ang binansagang garbage city sa lungsod ng Cairo. Ayon sa National Geographic, ay nasa 9,000 toneladang basura na kasing bigat ng Eiffel Tower sa Paris ang kinukolektan nila araw-araw. Isang komunidad na kahit saan ka tumingin ay puro basura ang nakadisplay na hindi lang sa tapat ng bahay, aabot pa sa rooftop. Sa basura nabubuhay ang mga nakatira dito. Sila ang mga nangongolekta at nagre-recycle ng basura sa buong lungsod ng Cairo. Sila ay tinatawag na sabalin. Nangangahulog ang mga taong basura o basurero. Tino John's TV. Hindi sila ang nagkakalat, hindi sila ang nagtatapon. Ang sigurado sila ang nangongolekta, nag-aayos at naglilinis ng basura ng iba para kumita. Para itong divisorya ng basura. Lahat ng klaseng pwedeng itapon nandito. Halos wala kang makikitang kumakain sa labas o nagbebenta ng makakain dahil sagana sa langaw. At syempre pag sinabing basura ay may kasamang di ka nais-nais na amoy. Kadalasan sa mga ganitong klaseng lugar ay delikadong pasukin dahil sa banta ng krimen, hold up, potong at marami pang saksakan ng sama kung makatingin. Ibahin mo ang lugar na ito na walang panahon sa mga ganyang gawain dahil marangal silang nagtatrabaho habang nakakatulong din silang linisin ang kalat ng lungsod. Labas-pasok ang mga iba't ibang klase ng sasakyang panghakot, malalaki ang kanilang sako at makikitang nakasalansal ng maayos. Meron din naman nakatihayan nila kung saan-saan. Ang mga tao abala sa kanilang ginagawa, walang masyadong patambay-tambay at papetiks-petiks na naghihintay lang ng luto ng kanilang ina. Ang karamihan sa Zabalin ay may hirap na Kristiyano ng Egypt na lumipat sa lugar na ito mula sa Giza noong 1940s para makahanap ng magandang oportunidad na trabaho sana sa Cairo. Pero gaya sa Maynila na inakala din ng iba na gagandang buhay ay humantong sila sa pangongolekta ng basura sa Cairo hanggang sa dumami na sila. Ngayon humigit kumulang 90% sa mga Zabalin ay nakatira kasama ng mga basura. Karamihan gumagamit ng mga donkey pulling cart para mangolekta ng basura sa buong Cairo. Saka iuwi sa kanilang bahay para ayusin. Nagtatrabaho na sila sa labas tapos work from home pa. Ang mga bata ang titirada sa mga plastik. Babae naman ang didiskarte sa mga lata at yung mas delikado gaya ng babasagin at metal ay sa mga lalaki. Halos lahat ng miyembro ng pamilya ay natulong. Nagtatrabaho sila hanggang 12 oras sa isang araw. Karaniwan nagtatrabaho sa Garbage City ay kumikita ng $5 o nasa 300 pesos per day. Sa ganitong kahirap, kadelikado at karuming trabaho. Nasa 90,000 Zabalin ang nakikipagsapalaran sa ganitong klase ng kapaligiran. Kabilang sila sa mga pinakamahirap na tao sa Egypt. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang ruta kung saan sila hahakot ng basura. Barya-barya o minsan libre sila naghahakot ng basura sa iba't ibang lugar. Madalas sila pa nagbabayad sa mga may-ari ng gusali para sa karapatang mangolekta ng basura sa kanila. Sanay silang magtrabaho ng walang guantes o protection, kaya naman marami sa mga Zabalin ay positibo sa hepatitis. Ang mga organikong basura naman ay malaki pa rin ang pakinabang sa kanila. Pinapakain nila ito sa mga alagang baboy. Isa rin ito sa pinagkakakitaan nila. Binibenta nila sa mga resort kung saan dinadayo ng mga Kristiyanong turista. Dahil sa Egypt, ang Islam ay ang nangingibabaw na reliyon na nasa 90% na alam nating bawal ang karne ng baboy. Samantalang ang mga Kristiyano gaya ng mga Zabalin ay kulang-kulang sa 10%. Sa hirap ng pamumuhay, hindi kaayayang kapaligiran at banta sa kalusugan sa mga Zabalin
ay meron pa silang haharaping isa pang banta sa kanilang paraan ng pamumuhay. Ang mga awtoridad sa Cairo ay nakikipag-usap sa malalaking kumpanya ng basura para pamahalaan ang pagkoleksyon sa Cairo. Sa oras nga na matuloy ay mawawalan sila ng pagkakakitaan at pwede pa silang mapalis sa lugar. Dito ang basura ay hindi lang basura, kundi nakataya rin ang kinabukasan ng komunidad. Sila ang nagpapatunay na may pera sa basura. Sa basura sila nabubuhay at sa basura rin sila handang mamatay. So yun, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe kung nagustuhan ng ganitong mga content. Hanggang sa muli.